Hello everyone. Hello Sir Nestor Musha. My name is Yasin Aaron Xavier and my topic is about engine removal and disassembly. And before we start, uh, introduction. Introduction. The engine often considered the heart of the vehicle, providing the power necessary for motion and overall performance. Over time, however, engines may require servicing, repair, or even a complete overhaul due to wear, damage, or malfunction. And then the objectives. By the end of this presentation, you should be able to explain the importance of proper engine removal and disassembly in automotive service and repair. Identify the tools, equipment, and safety gear required for safe and efficient engine removal. Describe the preparation step before removing an engine, including disconnecting system and fluid drainage. And okay, let's start. And the first one is tools, swivel head socket wrench. Wrenches provide grip, socket allow speed and torque, and screwdrivers handle screw and clamps together. These hand tools form the foundation of any engine removal and disassembly process. Itong tools na to is very common na sa mga mechanic, lalo na kapag tayo ay nagtatanggal ng mga nut or mga tornilyo na yung mga maliliit na parts ng ating engine, and then napaka-importante niya, napaka-efficient niyang gamitin lalo na kapag tayo ay bumubuo ng isang engine, and then kung paano rin natin ito kalasin. And ang double swivel head socket wrench ay ang isang special na uri ng socket wrench na may dalawang tinatawag na swivel joint, umiikot or nababaluktot na ulo ito. And then dahil dito kaya kaya nitong umangkop or sa iba't ibang anggulo at maabot ang mga bolt or nut na nasa masikip or mahirap na abutin na lugar, lalo na kapag tayo ay nasa ilalim, 'di ba, ng ating sasakyan. And then mas flexible to kaysa sa mga ordinaryong socket wrench na nakikita natin. And then kaya madalas itong ginagamit sa engine compartments na sa iba at iba pang mga bahagi ng mga sasakyan na limitado ang mga space. And then yung mga benepisyo nito is pinapadali ang mga trabaho natin, lalo na sa mga mahihirap na yung mga mahihirap na abutin ng mga bolts. And then pinapagaan nito or mas pinapadali yung mga gawain ng isang mekaniko. And then pinipigilan din na yung mga posibilidad na magkaroon ng damage or masira yung mga bolt or nut dahil sa mga maling anggulo na ginagawa natin or pag-ikot nito. And mahalaga sa engine removal at disassembly kasi dahil maraming parte ng mga makina na ang masikip or mga komplikadong posisyon. And then the next one is lifting equipment. Hydraulic jack used to lift the vehicle off the ground so work can begin. Jack stand provides strong, stable support to keep the vehicle
Safety, elevated after jacking, engine hoist, specialized hydraulic crane used to lift and remove the engine from the vehicle, safety and securely. Ano nga ba ang lifting equipment? Ito yung mostly na nakikita natin kapag tayo ay nagpapa-repair sa ating mga paggawaan, lalong-lalo na sa mga kapag tayo ay nagre-remove din ng mga any parts ng ating mga sasakyan, lalong-lalo na kapag tayo rin ay nag-change oil. Napakahalaga rin ito dahil dito is mas napapadali natin na makita or magawa yung mga bagay na kailangan nating gawin, lalong-lalo na rin sa pag-change oil. Napakahalaga natin na magkaroon tayo ng maayos na jack kasi sabi nga ni Sir, 'di ba? Mahalaga na alamin muna natin kailangan muna natin na pag-aralan bago natin gawin. Kasi alam natin na kapag nagkamali tayo ng isang beses sa pagja-jack natin is possible na magkaroon ng damage or magkaroon ng sira nga yung ating mga parts ng ating mga sasakyan. Napakalaga na maunawaan natin kung kung saan nga ba ginagamit yung jack, 'di ba? Alam naman natin nga sa kotse is mostly na ginagamit din nga talaga siya para yun nga na para mas mapadali or maging efficient yung mga kailangan nating gawin or kailangan ayusin sa isang sasakyan. And then the next one is about four-way Lagrange. The four-way Lagrange is an essential tool in automotive servicing. In mechanics, more power, speed, and convenience when loosening or tightening lug nuts. Katulad rin ng sinabi ko is the most common na ginagamit natin kapag tayo ay nagtatanggal ng ating mga gulong, yung mga nuts na yon is ito yung ginagamit natin para mas mapadali. Paano nga ba siya gamitin? Itong four-way Lagrange na ito. Alam natin na kapag ginagamit natin ito is kailangan four-way Lagrange. The four-way Lagrange is an essential tool in automotive servicing, giving mechanics more power, speed, and convenience when loosening or tightening wheel lug nuts. Katulad ng sinabi ko, is napaka-common niya na ginagamit sa mga mekaniko kapag tayo ay nagpapalit ng gulong or nagtatanggal. And then yung four-way Lagrange naman is parang cruise, para siyang isang cruise na uri ng wrench na may apat na nakaganon, and then sa bawat dulo nun is may iba't ibang sizes ng mga socket, and then ginagamit sa mga pagluwag or paghigpit nga ng mga lug nuts ng gulong ng sasakyan. Dahil sa cruise or sa hugis nito is nagbibigay ito ng mas magandang leverage at mas madaling pihitin, or kahit matigas man or matigas sa tornilyo is madali niyang makuha ito. And then karaniwan kasama nito is yung mga gamit ng sasakyan para sa pagpapalit ng gulong nga, yun sa mga flat tire situation natin kapag tayo nga ay napapalat or sa mga ibang lugar. And then yung mga katangian din nito is may apat na sukat ng sakit ng isang tools, and then matibay sa gawa or hardened steel. Madaling gamitin kahit walang karanasan kasi madali siyang counterclockwise nga daw siya, 'di ba? Gamitin. And then mas magaan siya
at practical kaysa sa isang mga sukat ng mga sukat lang ng mga range. And then yung benefits naman nito is pwedeng gamitin sa mga sa iba't ibang sukat ng mga lug nuts na nakikita natin. And then yung madaling gamitin nga, katulad ng sinabi ko kanina, dahil nga sa krus ng disenyo nito is mas mabilis maikot. And then yung hindi madaling madulas kumpara sa mga maikling wrench na nakikita natin, yung mga ginagamit nating wrench. And then palaging kasama sa trunk ng sasakyan bilang pangunahing tool. Napaka-common din itong tool na to. And then the next one is Flex Handler Breaker Bar. Is a heavy duty tool that uses length and leverage to break loose the tightest bolts, especially where a normal wrench or ratchet would struggle. Ito namang handler breaker bar naman is ang flex handle or mas kilala nating bilang breaker bar ay isang mahalaga or mahabang bar na may swivel or flexible head kung saan kinakabit siya sa mga socket na nakikita natin. And then ginagamit ito para palawin or yung mga sobrang higpit na mga kalawangin na nuts ng sasakyan natin. And then yung mga hindi natin kayang kunin, yung mga ordinaryong ratchet wrench. And wala tong ratching mechanism kaya direkta or matibay siya. And then makapit siya. And then at ang haba ng bar na nagbibigay ng mas malaking leverage, mas malakas na persa kahit konting effort lang. Napakalaga na maunawaan natin ito, yung Flex Handler Breaker Bar. Yung mga pass na sinabi ko kanina is napaka efficient niya gamitin para sa mga pag-disassemble or pagkabit nga ng mga parts ng ating mga sasakyan. Yung mga common tools na yung mga iba kasi di ko nasama marami kasing tools na ginagamit para lang magkaroon tayo ng mas malawak na pag-aaral para lang maunawaan natin kung gaano kahalaga yung mga tools na to para gamitin sa mga pag-disassembly ng mga sasakyan natin. And then yung mga katangian naman nitong Flex Handler Breaker Bar naman is mahaba or matibay nga siya, katulad nga ng sinabi na kanina. And then karaniwang gawa nga siya sa hardened steel. And then may swivel flexible head para makapag-adjust or sa angulo. And then may iba't ibang haba or sizes katulad ng 18 or 24 size. And then depende sa mga pangangailangan na sizes na kailangan natin para dito. And then yung disenyo niya para sa heavy duty sa trabaho. And then yung benefits naman nito, lalong-lalo na sayo, 'di ba? Mas malakas na persa dahil nga sa leverage nga ng mahabang bar. And then madaling magtanggal ng stock ng mga bolts natin kahit kahit nangangalawang pa yan, basta mas malakas yung persa mo or mas maganda yung tools na ginagamit mo is matatanggal yan kahit na sobrang higpit nun. And then mas ligtas gamitin kaysa sa mga pilitin or mga maliliit na ratchets na madaling masira. Lalong-lalo na kapag local yung mga nabili nating ratchet, 'di ba? Mas madali siyang masira or mga lawang. Lalong-lalo na kapag di rin natin siya ginagamit madalas. And then mahalaga siya sa mga engine removal nga and disassemble dahil maraming bolt or mas sobrang
o yung mga mas sobrang higpit talaga. Kaya mas efficient din siya gamitin talaga para sa lahat ng mga bolts. And then the next one is Milwaukee pack out cabinet. The Milwaukee pack out cabinet is a rugged, modular and portable storage solution that helps mechanics and technicians keep their tools organized, protected, and always accessible. And then itong Milwaukee pack out cabinet naman is napaka-efficient niya gamit na isang bagay, kasi dito nilalagay natin yung mga parts, dito natin nilalagay yung mga parts ng mga tools natin, lalong-lalo na and then napakalaga nitong Milwaukee pack out cabinet is napaka-efficient nga niya gamitin kahit saan man tayo pumunta. Kapag tayo ay isang mechanic is dito natin nalalagay or na handle yung mga kailangan natin gamitin, lalong-lalo na yung mga socket wrench, yung mga tools na kailangan natin gamitin. And then napakahalaga nito dahil napaka-comfortabling storage nga siya and then it helps to organize your tools and other part of your tools. And then napakahalaga nito dahil nga na always accessible siya gamitin. And then kahit man bumiyahe tayo, kapag tayo nasiraan is dito natin pwede kunin kung ano yung mga kailangan natin gamitin. Katulad na lang sinabi ko kanina, kapag tayo ay nasiraan ng isang gulong, dito natin makukuha yung mga parts na gagamitin natin. Katulad na lamang ng sinabi ko kanina, yung four-way lug wrench. And then the next one is about preparation before engine removal. Parking on level ground provide safety, stability, and accuracy, which are essential with lifting, supporting, and removing the engine. Gaano nga ba kahalaga na malaman natin kung saan ba tayo dapat pumarking, or kung saan ba dapat talaga yung lugar natin kapag tayo ay nagpe-prepare or before natin magtanggal ng isang engine. Napakahalaga na maunawaan natin ito dahil di natin alam is pwede pala tayong maka istorbo or magkaroon ng isang problema kapag tayo ay nagtanggal basta-basta sa isang lugar ng ating mga engine. Napakalaga yung stability and security ng ating lugar, kasi alam natin na napakahalaga na itong mga parts ng ating engine na di natin alam is may nawala na palang parts nito, and then hindi natin alam kung paano natin ikakabit, or hindi natin alam kung paano natin mas mapapaganda. And then yun nga, katulad sinabi ko kanina, gaano nga ba kahalaga yung engine, yung preparation natin bago tayo magtanggal ng isang engine. And then kailangan may sarili tayong talyer para tayo ay magkaroon ng isang napaka level ground ng isang safety or stability ng ating lugar. And then dito mas nagkakaroon tayo ng mas komportable. Dito tayo nagkakaroon ng mas kampante na sa sarili natin, na magagawa natin lahat yung kailangan natin ayusin sa isang sasakyan. And then
And then the next one is about disconnect negative or battery terminal. Disconnecting the negative battery terminal is the first and the most important safety step, protecting you, the vehicle, and its electronics from damage or accident during engine removal. Ano nga ba ang kailangan natin tandaan kapag tayo ay nagkakabit or nagtatanggal ng isang disconnect or negative battery terminal? Unang-una is kapag nagtatrabaho sa makina, or ang unang hakbang palagi is ang pag-disconnect ng negative or ng battery terminal. Iwasan yung mga short circuit na ginagawa natin, and pinipigilan ang yung biglaang daloy ng kuryente na maaaring makasira sa electrical system natin ng sasakyan. And then protektahan syempre yung gumagawa, syempre binabawasan ng mga panganib ng isang kuryente or spark habang nagtatrabaho. And then maiwasan ng mga aksidente gaya ng pag-ikot ng mga starter motor or pag-spark sa mga metal tools. Karaniwan ang negative terminal ay may mga itim na cable or may mga may mga markang nakakatakot din syempre. Unang-una is laging negative muna, yung terminal muna ang i-disconnect bago ang positive. And then kapag ibabalik is positive muna bago ikabit ang negative. And then kapag gumamit naman tayo ng tamang laki ng wrench or karaniwan ng size nito is 10 mm. And then siguraduhin din natin na naligtas or walang nakasaksak na mga any electronics bago tayo magsimula. And then napaka-importante nga nito is yung tamang pagkabit nito is gaya na sinabi ko is kailangan muna mauna is yung negative terminal bago yung positive terminal. Kasi maaring magkamali tayo or magkaroon tayo ng aksidente kapag tayo ay hindi maingat or hindi tama yung way ng ating pagkabit ng ating mga battery. Napakalaga na maunawaan natin is operation first bago tayo gumawa. And then lagi natin tatandaan na kapag tayo ay nagtatrabaho is mahalaga yung sarili natin. And then mahalaga na huwag natin pabayaan din yung mga bagay na ikakapahamak din natin. And then that's for all my topic. And then conclusion. Success in engine removal comes from preparation, precision, and a strong commitment to safety and quality. And then, thank you guys.